Sa magandang umaga po at pagpapala ang sumatin sa umaga nito. At muli, ano pa tayo sa inyo? Dapat po kasi ang aking hinanda ay para sa sermon. Papait sana kami po. Pero huliin natin yung Bible study. Anyway, napakaganda po kapag sa unang oras ng ating pagsamba ay ang bawat isa sa atin ay umaawit ng may kagalakan sa ating mga puso. Hindi niyo ba naramdaman na parang ang gaang-gaang magsimula? Kaya kahit anong kumpas ko, napaiinggan niya ang inyong pag-awit. Ganun po, tuwing unang araw ng isang linggo dapat, maging maliksi tayo, handa tayo, at bahagi ng ating pagsamba ay ang mga awitin. Kaya kahit sintonado tayo, huwag yung aanin yung tono, kahit tayo ay sintonado. Dahil kapuri-puri sa Panginoon ang ating mga ginagawa sa mga oras. Bilang pinula ay nais ko po sana ibahagi sa inyo yung aking topic. Ito pong topic ko na to ay gaya ng nasabi ko ng isang linggo ay may kinalaman sa ating mga Kristiyano. Kung kaya pinamagatang tutong when the heart feels empty. Ano po ba yung emptiness na tinatawag natin? Yung pong damdamin na tinatawag natin emptiness, ito po yung isang pakiramdam. Ito po yung nararamdaman madalas ng kahit sino sa atin. Ito yung pakiramdam na para ka bang pagod na pagod, pero hindi ka pagod physically. Ito, madalas yung nararamdaman. Okay. Pagod na pagod ako, parang wala akong gustong gawin. Hindi ka naman pagod. Nasa bahay ka lang, nakaupo ka lang, nanonood ng TV, nagsiselfone. But then again, para ang pakiramdam mo, hungkag na hungkag ang iyong araw, hungkag na hungkag ang iyong sarili. Para bang may kapiraso ng iyong kaluluwa ang kulang. Ito yung tinatawag natin emptiness. Napakahirap pong ilarawan itong ganitong damdamin. At kapag ka po ito ay hindi natin na-address ng tama, itong tinatawag nating emptiness ay nagre-resulta pa kung minsan ng disappointment, failures, at kung minsan may mga mahihina nagpapakamatay pa. Siguro lately, pinaka-latest po, yung anak ni Atienza, no? Nakakapanghinayang, napakaganda ng buhay, mayaman, may pera, kilala, sikat, nag-aral. But then again, ano ang reasons behind ng kanyang pagpapakamatay? Pero sabi po, depression daw, or empty daw. Alam niyo yung feeling of emptiness po, nagmumula po yan kapag kayo ay yung may mga bagay na hindi nangyari base sa inyong inaasahan. O may mga layunin kayo na hindi nyo naabot. Kung minsan naman, ito din ay nagmumula kapag kayong tingin sa sarili nyo, wala na kayong silbi. Di ba minsan may panahon tayo, ano ba silbi ko sa mundo nito? Yun po yung mga karamihan na kung saan ay pinagmumulan ng pagiging empty, ungkag sa Tagalog. Ano po yung mga karaniwang senyales na kayo ay nakakaramdam ng empty sa buhay niyo, sa puso ninyo, sa isipan ninyo? Isa para kayong litong-lito. Hindi nyo alam kung ano yung uunahin yung gawin. Hindi nyo alam kung ano yung saan kayo magsisimula, paano yung gagawin ng isang bagay, bagod na bagod kayo, lalo na kung nag-iisa kayo. Para bang wala kayong achievement sa buhay. Lalo na pagka mga heartbroken kayo.
problema sa pag-ibig, may problema sa pag-aaral, sa trabaho, at lalong-lalo na mararamdaman mo ang emptiness kapag ikaw ay may pagkalayo sa ating Panginoon. Anong ginagawa ng iba para hindi niya masabi na siya ay empty daw? Anong gagawin? Magpapaka-busy yan. Okay. Gugugulin niya yung lahat ng oras niya kung anong-ano. Kunwari, productive. O kunwari, ay may mga kausap. Pero parang may puwang pa rin sa kanilang mga puso. Ano po ba yung tinatawag nating emptiness? Lumungkag sa Tagalog. Bao, walang laman. Emptiness is not a weakness, neither a curse. It is a signal that our soul is calling for rest and reconnection with God. Ito yung panahon o yung pagkakataon na kung saan ay nakakaramdam na tayo na kailangan na nating lumapit ulit. Paalabin ulit ang ating mga pananampalataya at gawaing paglilingkod sa ating Panginoon. Yung ito ba yung pakiramdam mo, wala ka ng silbi at wala kang alam gawin sa mundong ito. Kung kaya't ang nasa isip mo ay walang direksyon. Hindi po ibig sabihin na kapag kayo ay empty, ay mahina kayo o may mali sa inyong mga pagkatao. Lagi po ninyong tatandaan, itong damdamin na ito ay normal. Pag nakaramdam ka ito, ibig sabihin, ay tao ko. Normal pala akong tao. Nakakaramdam pala ako ng tinatawag ng kahinaan. Nakakaramdam pala ako ng mga pagkakataon na ako ay hungkag sa aking mga ginagawa. Kung kaya ito po ay normal na nararanasan nating mga tao. Na ang ibig sabihin lamang, it's about time for us to stop for a while, huminto tayong pansamantala, mag-isip kung ano ang dapat natin gawin. At oras na nagkaroon tayo ng pagkakataong huminto, nakapag-isip, dito natin mararamdaman na inaanyayahan tayo ng Diyos na pansamantalang magpahinga, manalangin at muling hanapin ang Kanyang presensya. Hindi po sagot yung ilang mga bagay na kung saan ay hindi normal na gawain. Anong ginagawa ng iba pagka sila ay empty? Dinadivert nila yung attention nila dun sa mga bagay na kung saan ay hindi naman tama. Yung iba, kapag nakakaramdam ng emptiness, anong ginagawa? Umiinom ng alak, nakikipagrelasyon kung kani-kanino sa hindi tama. Ginagawang busy yung oras, kahit yung para sa Diyos ay kinukuha pa. Itong pagsamba natin. Yung iba dyan, ay, overtime na lang ako, mag-jogging na lang ako. Ganun po yung iba-ibang mga dahilan. Ngunit, hindi ito ang tunay na sagot kung kayo ay nakakaramdam ng emptiness sa inyong mga puso. Ano ang sabi po sa Mateo 11:28? Malinaw po sinasabi dito. Kung kayo ay nakakaramdam ng mga ganitong uri ng damdamin, magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na nagpapagal at nangabibigatan lubha at kayo'y aking papahingi. Hindi sagot yung alak, o gawin mo yung oras mo ng pagsusugal maghapon, o mag-ikot ka sa mall mula umaga hanggang hapon.